Ang dami naming binabayaran. Alam niyo ba, napakahirap guys. Yung buhay na negosyante kasi hindi mo talaga maiwasan yung mga bayarin. Lalo na sa mga bayaran sa mga tax, sa gobyerno. So, ang dami niyan. So, hindi mo pwede yan mapalampasin kasi magkakaroon ka ng penalty. So, maapektuhan naman yung uh, pagtitinda mo dito sa palengke kasi ito ngayon ako dyan na lang hindi ko na ipasok yan guys, isa natin yan kasi kailangan talaga isa-isahin siya ipasok, hindi pwede na buubuin natin kasi pangit pag nailagay dito sa naipatong natin dito sa mayuyopi. So kailangan napakaganda talaga yung pagkaan niya, pagkalapag niya dito para sa umaga hindi tayo maliligaw. So paano natin ilabas yung mga paninda natin, kaya ito ang ginagawa ko. Isa-isa ko na lang na ipatong dito. So pwede ko siya ilagay ng isang beses yan. Kaya lang hindi maganda talaga kasi mayuyupi yung mga pagkapatong-patong nila. So mas maganda talaga yung ganito na iniisa-isa kasi ganun din naman sa umaga, isa-isahin mo rin. So mas maganda yung alam mo yung trabaho mo, so napakalinis yung pagkagawa niya. So hindi ka problema at saka mabilis. Mabilis siya kasi display pag nakaayos sa ganitong oras na ligpitan. Kaya ito palagi yung sinasabi ko kay Borok na kahit matagal matapos ng trabaho natin, ang pinakamahalaga dito, so maganda yung alam natin na sigurado na naipasok siya ng maganda, nailapag dito ng maganda para kinabukasan, napakabilis. Kasi minsan kasi guys, pag umaga may darating na customer, so mahirap hanapin yung stocks pag nagkahalo-halo. Kaya ang ginagawa namin dito, kailangan maganda yung pagkais niya dito sa loob kasi pag may nagtanong kahit anumang items yung hanapin nila, so madali nating hanapin kasi nakaayos siya. So yun yung purpose ko dito. Okay. Lumiit pa to kasi nung December halos umabot na din kasi ngayon so maliit na ang pinapaubos namin yung mga stocks namin na dumating noong last week ng December kasi mayroon kami mga stock na dumating at hindi na-display kasi hindi nakagaya ng mga nakaraang taon na kahit pag may dumating na stock sa loob ng December, pag Pasko na guys, so ubos na yan. So itong dumating na Pasko, so hindi na ubos yung mga karamihan sa mga stock. Kasi alam niyo na sa hirap talaga ng buhay ngayon. So kailangan maging practical tayo sa buhay. So kung ano man yung nararamdaman natin at ganun din sa iba, so ganun din sila kasi yung kailangan mindset ba, lalo na pag marami tayong mga pamilya, marami tayong naharap sa buhay, so kailangan talaga so mindset lang. So kailangan natin mag-isip ng tama. So, gustuin man natin ng isang bagay, so napipigilan natin yan kasi marami pa tayong mga hinaharap na pinaka-importante. So, yung para sa akin, so dapat lang talaga na sa hirap ng panahon kasi ngayon, kailangan yung dumiskarte lang tayo kahit alam natin napakahirap na. So, kailangan talaga tipid-tipid lang muna. Ayan yung message ko na batil mo. Tipid-tipid lang tayo ngayon kasi dami nating pinapaaral, so yun, so yung pera mahirap pagpasok, pakahirap talaga, mas lalo pag marami kang binabayaran kasi kami ang dami namin binabayaran tuwing buwan ang dami namin binabayaran. Alam niyo ba, napakahirap guys yung buhay na negosyante kasi hindi mo talaga maiwasan yung mga bayarin, lalo na sa mga bayaran sa mga tax, sa gobyerno. So ang dami niyan, so hindi mo pwede yan mapalampasin kasi magkakaroon ka ng penalty. So maapektuhan naman yung pagtitinda mo dito sa palengke kasi kailangan talaga kung ano man yung pamamaraan ng ating gobyerno, yan ay nasusunod natin bilang isang negosyante guys. So ganun talaga. So alam natin na hindi mo naman kayang sabihin sa kanila na ganito. Hindi mo yan masasabi kasi nagtitinda ka dito sa loob ng palengke. Kaya kung ano man yung protocol dito, kung ano yung batas na sinusunod, ay doon din nakakasama. So ganun yun. Kaya wala kang pwedeng rason na ganito, wala akong binda, maliit yung binta ko, ganito, hindi natin yan masasabi. Kaya ang ginagawa natin, patuloy pa rin tayo lumalaban sa hamon ng buhay. So baka sakali pagdating ng araw magbago yung sitwasyon, so makabawi tayo kahit pa paano. So ganyan lang guys para sa akin, hindi tayo pwede sumuway kung ano man yung batas na umiiral sa atin lalo sa panahon ngayon. So kailangan natin talaga sumamatay sa kung ano man yung
agos ng buhay, kailangan sumasama tayo. Hindi tayo pwede sumuhay kasi wala tayo naman tayong karapatan na sumuhay tayo kung ano man yung nagiging patakaran at pamamaraan dito sa loob ng palengke. Dapat lang sumusunod tayo para maging mabuti yung pagkikisama natin sa kanila. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana mayroon kayong matutunan sa aming mga video. So hanggang dito na lang muna. Peace out.